Good afternoon guys, this is RG Lakwachiro. So may nag-comment sa akin, so EB siya. So sa kontrata daw niya sa susunod, third officer na siya. So kailangan siya ng learning. So nakita daw niya, pinapanood daw niya yung mga tutorial ko na GRC 9201 na English. So pasalamat sa akin na mayroon siyang gusto lang din sabi niya, pwede ba daw siya makita kung paano pa daw pag-calculate ng non-report, end of the passage, last line, o start of the passage. Alright? So, ito kasi, lumampas na kami ng Singapore. So, ito yung mga calculation ko at informasyon regarding sa non-report. Alright? So, tabi ko muna ito. So, dito tayo. Simula tayo dun sa kasimulang-simula. So, ngayon, blanco yan. So, ang gagawin, galing ang barko, galing sa Puerto, guys. Tapos, meron ng oras na last line. So, 2130. So, always divisional o divisible by 6. So, pag magbigay yung EB na pilot of last line na 1-3, kailangan gawin mo 1-2. So, always, kasi hindi yan makukuha sa computation. Always divisible by 6. Alright? So, meron tayong 2130. So, ngayon, yung last line. Ngayon, paano pagkuha ng total hours dyan? So, ang pagkuha ng total hours, guys, yung 2130, tinamba natin. So, magiging 21.5. Alright? Ngayon, yung 2354 magiging 23.9. Bakit? Bakit, sir? Bakit 0.5 na 30 minutes man yan? So, ganito yan, guys. So, yung 30 minutes, papunta ka ng 60 minutes, i-divide mo sa 60 minutes, ilang natitira? Diba 0.5 yan? So, ganito yan, guys. So, bakit 2130 naging 21.5, yung 2354 naging 23.9? So, bakit? Kasi 2130, yung 30 magiging 0.5 na yan. So, ganito yan, guys. So, 60, kasi 30 minutes, papunta ka ng 60. 30 minutes, papunta ka ng 60 para magiging isang oras. So, 60, so, minus 30 minutes, di ba? So, divide mo sa 60. Kaya, 0.5. Okay? So, kaya, 21.5. So, dito tayo sa 2354. So, ito sa last line to ay yung huling tali na natanggal sa puerto. So, yan po yon. Last line. Casted off. So, susulat mo ng oras. Always divisional by 6. Pwede 21.24, 21.30, ganun. So, ngayon, dito tayo sa start of the passage. So, last line, natural, mag-start of the passage o commence of the passage. So, yan, 2354. So, right? So, bakit 0.9, sir? So, ganito yan. So, 54 minutes divide 60 minutes is equivalent to 0.9. Kaya, 0.9 yan. So, ngayon, ganyan na yung setup niya. So, paano pag-calculate yan? So, 21.5 minus 23.9. So, meron kang 2.4 hours. So, ilalagay mo yan dito, guys, ng 2.4 hours. Okay? So, we start the beginning. Before ka pumunta dito, kinabukasan na ito. Alright? So, meron ka nang galing sa pagtanggal sa tali, yung huling tali na tinatawag na last line casted off, hanggang nag-declare ng start of the passage, comment of the passage. So, kunin mo yung oras para makukuha mo ng 2.4 hours. Okay? Ngayon, ang problema na naman, guys, galing sa distance run. So, sukatin mo na naman galing sa sa puerto, yung pagtanggal sa tali hanggang nag-start of si passage kung ilang
ito, last line to status passage distance. So, yung pag nakuha mo 22, so 22 example, 22 nautical miles yung distansya. So, isusulat mo riyan dito. 22 nautical miles. Okay? So, paano pagsukat, sir? Magiging 22 nautical miles. Napakasimple lang. So, una, bago maging last line kasi of natural, dito sa Doppler's log, kasama man ito, kailangan long press ito. So, 3% long press hanggang ma-0-0 yan. So, kinabukasan sa noon, kung ilang distansya dyan, maisulat, yan din ang isusulat mo dito sa log distance. Okay? So, ulitin ko, yung sa log distance itong Doppler's log. Ngayon, punta tayo dito sa last line to establish passage. So, saan kumuha yung 22 nautical miles, guys? Punta tayo dito sa ICDIS. So, dyan sa ICDIS. Halimbawa lang, dito na area yung last line, dito area puerto mo yan. Puerto, tapos dito ka nag-start of si Pasa. Dito yung puerto mo, nakadikit yung barko kunwari dyan, tapos tumakbo, dito pa lang pilot off na hanggang nag-declare si kapitan ng start of si Pasas or rung up engine. So, example, how to calculate, guys? Normal lang, parang gumawa ka lang ng tawag dito, parang gumawa ka lang ng ruta. So, unang gawin, click menu, route planning, new. So, yan na. Blanco yan ha, blanco. So, example, last line, dyan banda, nag-last line na yung barko. Ngayon, pag sinabing kapitan, rung up engine, nag-rung up engine siya. Sukatin mo. So, malalaman yan, galing dito, papunta doon, ilang distansya. So, last line to start to si passage, nakikita yan dito, guys. You know, 135.7. Example lang to ha. Example lang. So, yan. Galing dito, dyan, papunta doon, total niya is 135.7. Round off mo na, 136. Pero yung sunulat ko doon, 22. So, galing sa puerto nakadikit sa puerto, kunwari dito, nakadikit yung barko, sabi niya, online kasi of propeller clear. So, susulat doon sa billbook. Ngayon, yun ang oras yun. Always divisional by 6 ang sulat mo. So, ngayon, takbo sa doon. Pagdating dito, nagdesisyon sa kapitan na rung up engine na. So, ibig sabihin, naka-full engine na yon at mayroon ng RPM na steady na 117. Depende anong coordination with the engine or ship engineer. Alright? So, back to calculation. So, i-close ko muna to. So, yan. Nakukuha na natin yung tinatawag natin na last line to start to si passage distance. So, example, nandito yan, 22. Nakasulat. So, sorry kung medyo maano yung pagbibidyo ko. Kasi walang mutik video. So, yan, 22. So, sinulat ko dyan, 22. Ngayon, yung log distance, magkadikit lang naman yan dito. Kung anong pinindot mo dito, pag last line, pinindot to, ito, represent, normal yung dito, maging 22 or 22 something. So, ilagay natin, lumampas sa 0.5. So, nagiging 22, magiging 23. Kunwari lang naman. 23 yung reset. So, ngayon, may log distance ka na, may distance run ka na rin. So, 2.4 hours, yung total niya, tinakbo. So, para makuha yung average speed, 22, ulitin natin, 22 divide 2.4, yan po yung tinakbo niya, 9.16. So, nagiging 9. Lagyan natin 1.2 yung average speed. Alright? So, punta na naman tayo sa log distance. So, ulitin ko, log distance. Galing po ito dun sa Doppler's log. Okay? Pag last line, pipindutin yan.
online kasi off for filler clear, pipindutin ito para magiging 0 yan. So pag start of si passage, magmarka sa dyan na tinatawag na lag distance. Alright. So 23 yung lag distance ko. So 23 divide sa total hours na last line to start si passage 23 so 23 nautical miles divide 2.4 magiging 9.58. So ilagay mo dito 9.58. Alright? So ngayon, yung total hours, kopyahin mo lang din yan. Dito 2.4. Dito rin, parehas lang din naman yan. Magbabago lang yan guys pag kinabukasan na. So last line, parehas lang sila. So 22 din dyan. So ngayon, kinabukasan. So yung course, kung ano yung course nakalagay doon sa ICDIS, isusulat mo. Tapos totoong average speed, totoo yung speed, wind direction. So anong obserbasyon mo? So saan mo kukuha? Meron ding ICDIS na ganito guys. So punta tayo dito sa ICDIS. Radar, yan. So nakalagay naman dito, ito yung radar, X-band radar. So wala yan, dyan, close. So pipindutin mo lang to para makukuha mo yung wind current direction. So yan, west southwest city kasi may bagyo na madadama 6 or 7. So yung viewport namin 6, minsan Girina City, west southwest. So yan po yon. So 1.4, bali ahead kami, patulak kami. RPM namin ngayon is 109, pero tumakbo kami ng 12 knots kasi patulak nga, ahead. Alright, so back to balikan natin yun. Balik na dito. So ngayon, so west southwest size. Tapos yung swell sa observation mo, ilagay natin southwest, wave southwest. So 1.5 yung haba ng alon. Dahil medyo kulimlim, tapos may bagyo nga, so ang tawag niyan overcast sky. Tapos dahil maalon, rough sea. Yan. Kung ano nakikita mo lang, sulat mo. Kung tumagilid-gilid yung barko, ilagyan mo swelling, swell or swelling, lagyan mo sa swelling. Tapos yan, swelling. Tapos yan, susulat mo diyan, yung pwede lakihin mo tong waiters, depende sa iyo. Tapos kung good visibility or poor visibility. So okay naman yung panahon, medyo klaro naman, hindi naman poor visibility, good visibility ilagay ko dyan. So yung barometer, so itong HPA, hindi yan high pressure area ha, meaning niyan HPA barometer. Ang meaning nan is hectopascal barometer. Alright, so saan makikita yan? Dito yan guys, may nakalagay dyan na HPA or hectopascals. So ilan ba yung hectopascals dyan? So ito 105, 104 yung niya, average niya. Alright, sulat natin dito 105. So yung fresh water, sinunda kung ilan ba talaga yung fresh water, kino-compute. So mayroon si AB number 1 yun ang mag-report. So ang fresh water namin, ang as per the AB report is 152 metric tons. Alright. So yung production, isusulat ko na lang yung production dito. Galing yan sa makina, 11.2 per day. Alright. Yan. So yung dry temperature, na-explain ko to dati doon sa port side. Okay, pakita na lang natin. So yung temperature, papunta tayo doon sa labas. Nandito yan guys. So nandito yung temperature. Ito po yung sa port side. So yan po yung temperature, dry and wet. Kung ano nakikita mo dyan,
20 size. So, yun po yun. So, susulat natin dito. So, temperature. So, sa port side, 30, 26. Ito yung dry, ito yung wet. So, yun sa kabila, example, nakikita mo, 32, 27. Example lang naman, temperature. So, ganoon din, yung dry, so 30, 32, plus mo yan, dito tayo. So, 30 plus 32 equals 62. So, i-divide mo lang. Dalawa lang naman yan eh. So, divide 2 to 31. So, 31 ang dry mo dito. So, dito naman lang, kinuha na natin yung temperature. So, ito yung dry. Sa starboard, ito yung dry at ito rin yung wet. So, napakasimple lang. Paano pag-calculate yan? So, sa dry, port side, merong 30. Then sa starboard side, merong 32. So, i-plus mo lang. Plus mo lang yan. So, 30 plus 32. So, 30 plus 32 equals 62. 62. Okay? Yan, dalawa lang naman to. Ay, divide mo na. Divide 2. So, meron kang 31. Alright? So, yan po yon. Ngayon, pagdating naman dito sa starboard side, yung tinatawag natin na weight, port and starboard. So, sa port side, meron kang 26. Sa starboard, meron kang 27. Ganun din, plus. So, 26 plus 27. Wala, 26 plus 27 equals 53. So, dalawa lang naman yan. Divide sa 2. So, meron kang 26.5. So, round off mo na 27. So, yan po yun ang ilagay mo doon sa report mo. Alright? So, let's proceed again. Ayan. So, compute na halos completed na. So, regarding naman dito guys, sa low sulfur fuel oil o LSMGO o diesel oil sa makina na yan. Okay? So, ayan. Completed na. May mga informasyon na at ready na sa padala sa opisina. So, ito, guide mo lang to at ang actual talaga doon sa mamaya pakita ko. So, right. So, dito tayo. So, meron ka na sa last line, to start pa sa 22 nautical miles. Pero, yung distance to go mo is 2,920 nautical miles from Singapore to Japan, Ichihara, 2,920, i-minus mo sa So, 2,920 i-minus mo sa last line to start passage na 22 nautical miles. So, meron kang 2898. Okay? So, isusulat mo yan dito para sa 2898. Alright? So, everything is done. So, ulitin ko, itong seawater temperature sa makina to, after confirmation na kumpleto ka na. So, proceed tayo dun sa online tawag ito para sa opisina, padala. Alright? Let's proceed. Alright, nandito na pala tayo sa tawag ito sa ready to send to the office. So, nandito na yung reporting natin. So, ready to send na yan. So, lahat ng informasyon, andyan, distance to go, 2898 plus GMT, so position, buoy 21, halos kumpleto na. Alright? So, ito yung sa opisina. So, 4 yan papadala. So, 4 yan. Ito, EDP, OFMS, RUS. So, bago yan sisimulan guys,
bago yan sisimulan, pipilapan mo muna itong voyage abstract. So yan, nandito po yung mga information guys. So regarding dito, so taga makinang magpipil up nito. Hanggang dyan, parte sa information sa makina, yan. So yan, para sa makina yan. So ang ilalagay mo lang dito yung distance to go, just a little bit. So yan, ipapalitan mo yan kung ilang yung distansya na natitira. Tapos Southwest 5, Rapsi, Overcast. So ito Ichihara, Japan. So 30, ganyan lang. Ngayon, so yung regarding naman dito, so dito yan makikita guys. I-close ko muna to. Pero iba-ibang kumpanya, iba-iba naman talaga informasyon. So dapat hindi ko na to kasama sa inyo. Pero anyway, dito yan guys. Sa tinatawag na ROS. So yan. Click mo lang yung ROS. Online ito. So hintayin muna natin. Kasi medyo matagal to eh. So dalawa yan. Ito rin yung isa, non-report, little bit. Yan, ito yon, i-click mo rin itong dalawa. So yan, na-open na. So i-click mo lang yung open. So yan po yun, click mo rin itong open. Bali, wala na, almost completed na, pero pwede pa yun ma-edit guys. So pag i-click mo yung edit, ganyan. So yan po yung known. Down natin kundi. So re-edit. Bali, napadala na ito. So yes, you want to edit? Yes. So yan po yun. So yan. So date. Yan date. Papalitan mo. So anong oras start of si passage? Suppose GMT. Latitude, longitude sa start of si passage. Tapos distance run, di ba sinabi ko sa inyo? From last line to stop si passage, yan isusulat mo yung distance run. Tapos distance run lag, yung Doppler's lag distance, automatic na yan yung average speed, calculate. Tapos yung RPM, taga makina magsulat dyan, ito eco speed, ikaw, dahil kulimlim yung panahon, so 0. So ibig sabihin overcast. Tapos wind viewport 5. Tapos yung wind speed niya galing kay fresh breeze lang. Siguro, saan ko ba ito kinukuha guys? Nandito guys, oh. 5, fresh breeze 8.0. So ano ba nakalagay dito? So 8.0. So southwest yung wind direction. Tapos barometer. So yung barometer, yung hectopascals barometer 1005. So ayun po yun ang kasulat guys, 1005. Alright? So maraming lista. O ano nakasulat yan dito? Dito yan sa online. Alright? Hanggang dyan lang ako. Hindi ko na ito, i-close ko muna guys. Ayoko i-ano yan. Yes. So kasi napadala na yan. So bukod nyan, meron ding isa dito guys. Papadala. Pipilapan mo rin as per to your observation. So hanggang dyan lang ako. Thank you so much sa nag-comment. So sana may matutunan ka regarding sa informasyon ng non-report or last line. Bye-bye. This is RJ Lacotsiro. Thank you for your comment.